Since kayo po ay isa sa mga media expert at propesor nga po dito sa isa sa mga mataas o pinaka-prominente kinikilalang pamantasan sa buong Pilipinas, ano po ba yung madi-discuss natin o komento sa naging pahayag po ni VP Sara about po sa estado ng pamamahayag sa ating bansa? Nakalulungkot lang na nilahat niya yung media. Kasi sa totoo lang, meron din naman kakulangan, hindi naman perpekto yung media, pero dapat ang kino-call out natin yung mga spesipikong gawe ng mga partikular na news media organization. Sa aking pagsusuri sa kanyang pahayag, tila nagagalit siya doon sa isang news media organization na mas hina-highlight yung kawalan ng kaalaman niya di umano sa Paxilica. Pero it begs the question din naman na anong klaseng sagot ba ang ibinigay niya? Hindi pa sa periodista kundi sa isang apparently vlogger or content creator na kasama niya habang siya ay nasa ibang bansa. Kaya talagang nakalulungkot ito at tandaan natin na dahil siya yung ikalawang pinakamataas na opisyal ng ehekutibo, may weight ang lahat ng mga pahayag niya. At ang pakiusap lang natin sa mga kababayan, huwag tayong basta-basta maniniwala doon sa mga binitiwan niyang pahayag laban sa media kasi totoo naman na hindi perpekto pero meron din namang matitino at mga responsableng mga periodista at news media organization na ginagampanan yung tungkulin sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Sir, siguro ano lang po, refresher lang po sa ating mga kababayan. Siguro yung mga hindi po nakabasa ng mga siguro theoretical, mga pag-aaral na nagbubuod po, Sir Danny, sa tunay po na sitwasyon ng media, ano nga po ba yung talagang sitwasyon ng Philippine media, yung in terms of political economy and all, sir, para po maintindihan ng ating mga kabombo yung paano po talaga nag-ooperate ang mga media, ang mga pahayagan sa Pilipinas? Ang media po ay nagbibigay ng serbisyo sa publiko tulad ng iba pang mga industriya, pero ang kaibahan lang nito, mahalaga ang papel ng media sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Totoo, marami sa mga news media organization ay commercial yung karakter ng kanilang operasyon, ibig sabihin kailangan nilang kumita. Kaya lang, hindi naman lang pagkakakitaan ang perspektiba ng isang periodista kasi ang paggagawa ng mga ulat, ang diseminasyon ng impormasyon sa publiko, ito po ay mahalagang gawain kaya yung passion for the craft ay dapat na naroon po. Kaya dapat tandaan natin na napaka-irresponsable na sinasabing masyadong sinasamba ng media yung pera. In not so many words, parang sinasabi bayaran lahat ng media o karamihan sa media, which is not really true. Kasi sa totoo lang, may saligang pangangailangan para sa paghuhubog ng opinyong pampubliko at isinasapuso ito ng mga periodista or at least yung mga seryosong gumagampan ng propesyon batay doon sa tinatawag nating Code of Ethics. Wala pong intensyon ang matitinong periodista na magpakalat ng disinformasyon. Kahit na offeran sila ng malaking pera para magpakalat, hindi nila gagawin yon. Hindi katulad ng mga tinatawag nating hyper-partisan na mga vloggers at content creators na dumidikit na lang sa kung sino-sino tapos walang pakialam sa research o kaya sa verifikasyon kasi ang habol nila ay yung engagement, yung tinatawag na monetization ng mga social media content nila para nga may pagkakitaan. Kaya ulitin natin ang periodista at manggagawa sa media walang intensyon na magpayaman o kaya magpasasa sa pagpapakalat ng kasinungalingan, bagamat sumusweldo yung mga periodista batay sa kanilang employment sa mga commercial media, hanggang dun lang yung nagiging kompensasyon nila at walang lugar yung korupsyon sa media. At least sa perspektiba po ito ng mga matitinong periodista at manggagawa sa media na
talagang siniseryoso po yung kanilang trabaho. Sir, ito nga po 'no, siguro dagdag ko na rin lang po 'no, although kumbaga ang role po talaga natin, kumbaga maging objective and, merely mag-impluwensya ng opinyon, ano ng public opinion, ng public forum rather, and maging tagapaghatid sa pangunahin ng, balita sa publiko. Ang problema po imbes na tayo magiging kumbaga boses, in between, the bridge between the people and yung mga kinaukulan o makakapangyarihang tao, tayo po mismo tulad nga po naging pahayag, ni Vice President Duterte, tayo po mismo yung inaatake. Sa part po natin sir, sa NUJP or siguro po sa ating, nakikitang adbokasya sa mga kapwa po natin mamahayag o sa atin po mismong sarili, ano po ba yung ating ginagawa, kampanya, epektibong gawain para po, labanan yung mga ganitong maling kaisipan sa ating pong mga alagad ng media? Siyempre tuloy-tuloy yung ating paglilinaw sa publiko at saka tuloy-tuloy din yung pag-call out sa mga ganitong klaseng pahayag kahit na ikaw ay presidente o vice-presidente. Kasi hindi dapat pinapalampas ito. Kaya tama lang na maglabas ng pahayag yung NUJP o yung National Union of Journalists of the Philippines doon sa ganitong klaseng irresponsableng pahayag. Tapos dapat may reminder din tayo sa publiko na hindi naman natin sinasabing i-worship yung mga news media organization, pero dapat magbigay tayo ng kaukulang pagpapahalaga sa media. Tulad ng pagpapahalaga na ibinigay natin halimbawa noong May 13, noong nagkaputukan sa Senado at na-realize natin na ganun pala kahalaga yung media at ganun pala kaseryoso yung mga periodista sa paglalahad ng impormasyon kahit na literally buwis buhay yung ginawa nilang pag-uulat sa gitna ng mga putukan o exchange of gunfire. So yung mga yon kailangan po nating tandaan kasi mahalaga ang media sa ating lipunan. Kapag wala pong kalayaan sa pamamahayag at hindi malayang nakakapag-ulat yung mga periodista, nakokompromiso po ang anumang natitira pa sa ating demokrasya. Kaya nga sinabi natin kanina, nagbibigay ng serbisyo yung media sa publiko, pero higit pa sa negosyo, may pangangailangan para masigurado natin na ang demokrasya ay patuloy na mapapangalagaan at ipaglalaban.